So we are back again, netizens. Finally, after almost mag-iisang buwan na, naka 3 weeks din tayo since nung last natin na-upload. Ano nangyari? Bakit ako nawala dito sa YouTube? Nahack po kasi itong ating YouTube channel, netizens. So nahirapan tayong i-retrieve kasi hindi ko maintindihan kung paano siya na-hack. Kasi wala naman tayong recent na activities nung mga nakaraang araw, parang for the past 3 days bago siya ma-hack. So yun yung pinagtataka ko. And nakakagulat kasi pangalawang beses na to na nahahack. Alam nyo ba, netizens, nung sinearch ko sa ChatGPT kung magkano ang bentahan ng YouTube channel, kagaya nitong sa atin, na meron ng 400,000 followers, 1.5 million ang pinakamababa pesos, up to 5 million pesos ang pinakamataas. So usually kasi yung mga companies na gusto mag-start ng YouTube channel, lalong-lalo na sa ibang bansa, ay ayaw na mag-start from zero. So they are willing na bumili ng YouTube account, kaya meron tayong mga hacker. Pero pangalawang beses na to at alam nyo yung ginagawa ng mga hacker, nagiging ibang YouTube channel. Nagiging about crypto na YouTube channel. Noong nakaraan, ganun din. Nagiging about crypto na mga podcast na YouTube channel, yung akin. Kaya pag sinesearch nyo ko, yun yung lumalabas. Pati yung mga YouTube videos ko, pinalitan nila completely. Sa totoo lang, pumapasok sa isip ko is magre-retire na sana ako sa pagre-review ng motorcycle. Or kung mag-continue man ako, I'll just focus sana sa mga short form content. Kasi yun na yung bagong mas pinapanood ngayon at mas easy nga naman panoorin dahil mababa na rin po ang attention span ng tao, kaya marami din na nag-struggle na sa YouTube. Ito lang yung nakakatuwang nangyari. Kinabukasan, nung mahak ako, 2 AM po kasi nag-notify sa smartphone ko na napalitan daw yung password ko. Tapos pag-check ko ng email ko, nakalog out na yung email natin na ginagamit for this YouTube account. Tapos ayun na, hindi na natin ma-access. Nagkataon pa na nilalagnat din tayo or tinatrangkaso lang nga yata ako by that time, and then dumaretso pa tayo sa isang event sa Mall of Asia, yung UAAGI. Tapos, nung time na yon, syempre, ang laging pumapasok sa isip kapag may problema is yung solusyon na agad. So, naisipan ko na agad yung mga solution. Kailangan namin mag-double down sa mga short-form content para mabawi yung ating YouTube. Though, hindi naman na ganun kalaki yung kinikita natin sa YouTube, but still, meron pa rin ng mga regular income. And alam nyo ba na YouTube pa rin ang pinaka-stable ngayon na social media, kaya napakahirap pong mag-grow ng YouTube channel. At kung magkakaroon ka ng chance, kagaya namin, para sa akin, hindi ko pa nga napiga yung maraming followers eh. Yung mga panahon pa nila Sir Sak ng Makina, nila Red Sweet Potato, daming followers, sila Motodeck, di ba sila Reed, nakapagpa-million followers pa. Ngayon po kasi kahit na updated naman and relevant yung ating mga uploads, ay napakahirap na pong tumaas ang subscriber count. So yung mga di pa nakasubscribe siya, mag-subscribe na. So naisipan ko na din talaga na mag-quit and kalimutan na tong si YouTube. Pero kapag tine-check ko, talagang YouTube pa rin yung pinaka-stable na platform. After the event, sobrang sama na napakaramdam ko. Umupo muna kami ni Lourdes sa isang cafe na stall lang, doon din sa Mall of Asia. And then mayroong isang pamilya na lumapit sa akin na nagpapapicture. Sir Ned, lagi kang pinapanood ng asawa ko. Nagpa-pictures yung asawa niyang lalaki kasama ng baby nila. Lagi kang pinapanood ng asawa ko kasi mahilig siya sa motor. Nagbi-binge watch siya. Talagang lahat ng uploads mo pinapanood niya, pati yung mga luma pa. Nakakatuwa, ang sarap sa pakiramdam na meron talagang avid na supporters ng mga netizens natin na talaga nanonood dito sa YouTube kahit long format yung mga videos dito. So, yun yung isa sa mga nag-spark sa akin na sabi ko, sige, hihingi ako ng sign na kapag na-retrieve ko yung YouTube channel ko, I'll still do and I will continue yung ginagawa natin. Pero nasa moment na talaga ako na gusto ko na talaga siyang kalimutan na. Kasi, ang mahal ng bentahan eh. So, aasa ka pa ba na mare-retrieve mo yan? And napakahirap po na mag-retrieve ng isang na-hack ng YouTube account. Lalong-lalo na kung dadaanin mo lang sa sarili mong kaalaman or magsa-search ka lang din kung paano i-retrieve, magre-report ka lang, napakahirap po niyang bawiin. Buti na lang, merong mga social media expert at natulungan po ako ni Roden. Siya din yung naka-retrieve ng account natin last year. Kaya sobrang pasasalamat ko kasi siya nag-aayos sa mga social media account at napagbigyan niya din ako sa dami na nagpapa-line up sa kanya, ay napagbigyan niya rin na asikasuhin tayo at nakakatuwa dahil maayos naman ang pag-aasikaso niya sa atin. Dami din talaga nagpapaayos doon na mas malalaki pang pangalan kaysa sa akin. Kaya thankful din tayo kay God na natulungan tayo. And eto na, nakabalik na nga ang ating YouTube channel, netizens. It's been a while, ang tagal. Ito yung pinakamatagal na wala tayong YouTube channel. Tinatanggap ko na sa sarili ko na wala na. Pero sayang eh, kinausap din natin yung iba nating kasama sa mga motorcycle review, mga kaibigan natin, kagaya ni Motor ni Juan, tinawagan niya rin ako agad. So nakakatuwa kasi parang sabi niya sa akin na iba pa rin talaga yung YouTube or yung meron kang silver play button or meron kang successful na YouTube channel. Parang isa yun sa mga pride ng mga content creator eh, na meron kang successful na YouTube channel dahil napakahirap po talaga nitong YouTube. Napakahirap po ng journey dito.
maraming sumusubok, lalong-lalo na kung ngayon ka pala magsisimula. Medyo mahirap po talaga magpalago ng isang YouTube channel. Kaya itong 400,000, ako, sobrang cherish ko na to kasi ang hirap pong maka 100,000 subscribers. Kung mahirap noon, mas mahirap ngayon dahil mababa na po yung attention span ng mga tao. Dahil sa mga TikTok generation, saka mga Reels, 'di ba? Sobrang iikli ng mga video, tapos swipe ka lang ng swipe, makakakita ka na ng panibago na makakapagpa-binge watch sa'yo. Yung iba, doom scrolling na lang kasi nga instant dopamine hit eh. Talagang scroll ka na lang ng scroll, naubos na yung oras mo kasi samot-sari agad yung mapapanood mo. Kapag ka nainip ka, scroll ka lang. Kaya mahina na po yung attention span or yung pasensya ng tao para manood ng mga long format kagaya nito. Pero kapag ka pumunta ka sa YouTube, talagang intention mo dyan, ikabit sa Smart TV, manood talaga ng mga long format video, kung pwede nga raw, panonoorin mo talaga kasi yun talaga yung essence ng vlog, diba? So, speaking of vlog, isikapin ko na from time to time, makapag-upload din ng mga personal na vlog and hopefully, makapag-podcast din. Gumawa ako ng isa pang YouTube account. Actually, doon ako nag-update kasi ang pinaka nakakataba ng puso ay kahit nawala na po yung YouTube channel natin, yung TikTok natin at saka yung Facebook natin ay talagang inuulan ng mga comments at hinahanap yung YouTube channel natin. Kaya officially, nag-post na rin ako sa Facebook at saka nag-upload ako dun sa aking YouTube channel na isa. Pinangalanan ko na lang Dicionet Adriano. Tapos nag-upload ako dun ng update. Makikita nyo doon may sakit pa ako. Wala pa talaga akong boses. Na ayun nga, nahack yung YouTube channel natin. Dun sana ako mag-upload ng mga podcast. Pero kagaya nga na sinabi ko sa inyo, napakahirap na magpalago ng YouTube channel. So maybe I'll just incorporate yung mga podcast as a segment dito sa YouTube channel natin. You'll be free if you want na manood or hindi. Kasi selected market lang naman yan. I just want to welcome yung mga guests para makapag-add value ng kanilang mga wisdom sa mga manonood natin. Kasi nasa ganyang punto na ako ngayon. I want to help people dahil YouTube talaga ako nagsimula at naging full-time content creator na ako at yan talaga yung nagpabago sa buhay natin. At ngayon, patuloy pa rin ako sa pagkikreate ng content at yan talaga yung naging pinaka-business ko na. So, YouTube is a digital asset para sa akin. Na-master ko na talaga yung social media. Up till now, full-time tayo sa social media. So, I want to give back. It's about time na magturo din ako sa iba pa nating mga aspiring content creator na from 9 to 5 job ay pwede nyo pong isingit yung paggagawa ng content or baka mamaya ma-replace na niya yung kaya mong kitain sa trabaho at pwede ka na mag full time sa content creation kagaya ko. So yun yung mga gusto ko, kaya gusto ko talaga mag-upload ng mga self-help din aside sa mga motorcycle and nito mga nakaraan nagka-car reviews na rin po tayo. We'll see. Hindi natin syempre iiwanan yung mga motorcycle review, car reviews. From time to time, I'll still upload. I'll upload as much as possible. Puro mga shorts na rin ina-upload natin dahil yun na yung bagong uso. Sana makapag-upload pa ako ng madami. This is just an update, netizens, a raw vlog to update you guys na finally nakabalik na nga tayo sa YouTube. And from here on, mas gagalingan pa natin and sana mas lumago pa yung YouTube channel natin dahil dream ko pa rin hanggang ngayon na makaabot sa 1 million followers. Tingnan natin, isa yung YouTube sa naging tulay kung paano tayo nagkaroon ng pangalan sa social media, especially sa mundo ng motovlog or sa motorcycle community dahil nga sa pagre-review natin ng mga motorcycle, mga specs and features at mga updates, mga bagong lumalabas na in ngayon sa merkado, yung mga exciting na motorcycles. Ang dami may hilig sa motor. So, sana magtuloy-tuloy pa tayo and sana makapag-add pa ako ng value and sana makapag-add din ako ng mga podcast. Tingnan natin. Dami na kasi pinagja-juggle-juggle eh. Pero for now, I'll just stick dito sa regular na uploads natin ng mga motorcycle and car reviews. Yun lang, netizens. Sana wag na tayong mahak. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. Tuloy ang laban at hindi tayo titigil agad hindi tayo nakaka 1 million followers. Diba? Napakasarap sa pakaramdam nun na magkaroon ng 1 million followers as a motorcycle and car reviews na niche. Mahirap yun. Pero walang imposible. Diba? Make sure to give this video a thumbs up. Subscribe, netizens. Kung di ka pa nakaka-subscribe, tulungan nyo ako makareach ng 1 million followers. I-drop nyo naman sa baba kung nakakapanood ba kayo ng mga vlogs natin or nakakapag-add ba ako ng value or isa ba ako sa mga nakatulong kung paano kayo nakapili ng mga motorsiklo or kotse ninyo bago nyo siya binili. Drop your comments below kasi yan yung makakapagpa-fuel sa akin na mas galingan dito sa YouTube and also maabot yung ating pangarap na 1 million followers. Again, this is Adriano. Always keep it cool, rise safe always.